Kung gaming tablet yung need ninyo and ayaw nyo gumastos sa iPad or sa presyo ng Red Magic Astra pero gusto ninyo ng same performance, I think itong tablet na to yung para sa inyo. Which is the Lenovo Legion Y700 2026 edition or Gen 5. And actually, super interesting tong device na to since lagi itong kumukumpit pagdating sa pwesto ng Red Magic Astra pagdating sa best tablet every year. Pero ang tanong, ganun pa rin kaya to ngayong 2026 lalo na meron pa parating na Red Magic Astra 2. And kung interesado kayo sa device ito, tara, samahan nyo akong i-unbox at pag-usapan yung mga dapat nating abangan dito sa bad boy na to. Let's go! Para nga pala sa mga bago, welcome nga pala dito sa Pareko's First Look. Dito namin ina-upload yung mga videos ng first impression unboxing ko sa mga devices na i-cover namin sa main channel. So asahan ninyo yung full review nito makikita ninyo sa main channel, kaya abang-abang din kayo. Pagdating nga pala sa presyo na ito currently, naglalaro yung presyo niya, depende sa configuration, sa 30,000 to 35,000 pesos. By the way, nabili ko nga pala tong unit ko kay AHH Xiaomi Manila. Also, may ilalagay din akong link ng trusted shop ko sa Lazada and Shopee dyan sa description down below para pwede nyo rin siyang ma-score. Anyway, unbox muna natin. As you can see, sealed yan mga kaparekoy. Sealed na sealed. Dahil kakarating lang din sa akin nito mga isang araw pa lang ang nakakalipas or 2 araw, I don't know. Ngayon, natanggalin natin yung plastic, natanggalin natin yung sealed, open na natin siya. And kapag open ng box, ito yung una natin makikita, yung unit agad. And dito sa loob nito mga kaparekoy, makikita agad natin yung ating Lenovo Y700. Mamaya natin pag-usapan yung design yan. And by the way, yung color variant na meron tayo dito is the color black one. And yung una nating makikita dito sa box is yung kanyang charging adapter. And guess what? Meron tayo diyang USB Type-C na charging type. Since kapag naka-USB Type-C na yung charging adapter mo, pwede mo siya magamit sa ibang mga phone. And syempre, meron tayo diyang USB-C, Type-C to Type-C cable. And by the way, ito nga pala yung pinaka-itsura ng box niya kapag ina-unboxin nyo. Yan, good thing. And then, sumunod naman dyan is makikita natin dito yung ating quick start guide. And then, next naman dyan is, I believe, yung ating warranty card or warranty slip. And then, syempre, hindi pwedeng mawala sa ating listahan yung ating SIM ejector or yung ating panundot. Nandyan po yan. Anyway, yan lang naman lahat at wala namang masyadong importante. Ngayon, pag-usapan na agad natin yung design nito. Alisin na natin yan. Okay, gusto ko pakita sa inyo. First impression. And 3, 2, 1. Okay. Ito yung pinaka-design ng Lenovo Legion Y700. Actually, wala namang bago. Halos ganto rin yung design ng Gen 2, Gen 3 nila, Gen 4 nila. Actually, nagamit ko na yung Gen 3 and Gen 4. And yeah, halos wala namang pinagbago. First impression, mas nagustuhan ko yung corners niya ngayon, no? Yan, medyo hindi na siya ganun ka-pointy. Though, alam ko sa Gen 4, hindi naman din talaga ganun ka-pointy. But I believe, based doon sa design nila, kagaya nito yung nakikita nyo dyan na parang slightly cut na edges niya, parang pa-curve ng ganun, is nagbigay ng comfort. Plus, yung texture mismo ng device, yun talaga eh. Matte finish kasi to, pero yung ginamit na material, I believe isa tong aluminum yung likod nito, pati yung frame, kaya mas comfortable siya, lalo na ngayong malamig nga since nakaulan. In terms of comfort, I think pasado na agad ang Lenovo Legion Y700 dito. Though, syempre, iti-testing pa rin natin yan. And habang ni-start natin yan, gusto ko lang i-point out yung mga key features niya, gaya na lang netong kanyang dual stereo speaker, supported by Dolby Atmos, by the way, yan. Dual stereo speaker with Dolby Atmos, which is good. Hindi naman talaga ako nabibitin pagdating sa speaker ng Lenovo Legion Y700 dun sa 3 at sa 4 na na-testing ko. Bale, yung operating system nga pala nito is ZUX OS. Ngayon, setup ko lang at babalikan ko kayo. Okay, kaka-boot up at kaka-setup ko pa lang ng ating unit and isa agad yung pinaka napansin ko dito at yan, yung kanyang bezel. Actually, mas manipis na or mas lumiit na yung bezels neto. Though nandun pa rin yung pamosong medyo makapal na bezel neto sa top and also bottom. And for me, normal naman or I think okay lang naman yung ganyan design since pag maglalaro tayo dito, nakalapat yung palad natin sa ganito. Kumbaga matatamaan ng palm natin itong areas na to. Though meron naman mga tablet kagaya na nga ng iPad mini, Red Magic Astra na hindi naman kakapalan yung bezels nila dito. I think in terms of design, yun dapat siguro ipa-priority ni Lenovo
Lenovo dito. Pero pagdating sa kanyang palm rejection, habang ginagamit ko siya ngayon, okay naman. Actually, goods naman siya. Though, meron lang ako napansin na kapag nakadiin yung palm natin and then ito try natin magpindot, so you can see, yan, hindi na siya nasa swipe. Unlike sa ibang mga tablet na nagamit ko before, dapat masaswipe yan. And actually, napansin ko na meron silang pre-installed na game hub dito. Meaning, I think na okay or sabihin natin goods yung support nito in terms of emulated since ito rin talaga yung app na gagamitin namin pagdating sa paggamit ng mga emulation or pagtetest ng mga emulated games sa tablet ito. Marami kami testing sa kanya sa makatuwid. And yung main reason kung bakit marami kaming gagawin dito pagdating sa gaming, dahil yung chipset na ginamit sa kanya is a Snapdragon 8 Elite Gen 5. Currently, yung pinakamalakas na chipset na pwede nating mabili ngayon sa market, nandito na sa bad boy na to. Siyempre, partnered na rin to ng LPDDR5X RAM, UFS 4.1 storage version, at kung ano-ano pa. Kaya in terms of performance, panalo talaga siya. Pagdating naman sa battery nito, meron na tong 9,000 mAh battery, and for me, para sa gantong style or gantong style ng isang tablet or gaming tablet, decent na yan kung okay tatanungin. Pero syempre, titingnan pa rin talaga natin kung ano nga ba yung ibubuga or bitaw neto pagdating sa normal usage. So, i-testing ko to ng pangmatagalan sa ML, mga MOBA games, CODM, and also sa mga AAA games at saka sa mga emulated game. I promise yan sa inyo sa full review, kaya abang-abang kayo dyan. And also sa Extreme Gaming Test, isasalang namin to the max. And gusto ko nga lang din palang idagdag na meron tayo ditong RGB light design sa gilid, pero hindi po yan built-in cooling fan. Talagang RGB design lang, and I like that dahil hindi pa rin yan inaalis na Lenovo sa mga gaming device nila. Though, wala naman yan dito sa ating Lenovo Y70, which is kaka-review lang din natin sa main channel at ginagawa na rin namin yung Extreme Gaming Test at the moment. So, check po ninyo, magandang phone din to. Solid na device kung ako yung tatanungin. Pero kung ayaw nyo naman ng phone, I think itong Lenovo Legion Y700 Gen 5 yung para sa inyo pagdating dyan sa moment na yan. In terms of navigation naman or smoothness on display, good thing, meron tayo dito 165Hz kaya responsive. However, 120Hz lang yung nakikita natin dito once na tayo ay magna-navigate sa mismong display or sa home display natin. Same sa Y70 2026 version, and yung paliwanag dyan dahil naka-adaptive refresh rate po ito, meaning papalo lang yung 165Hz once na meron tayong open app or game na supported ng 165Hz, which is I understand naman at wala namang problema sa akin. Anyway, yan lang muna sa ngayon. Excited na akong i-set up itong device ito at i-download yung mga bigating game at i-testing para ma-share namin agad sa inyo yung full experience namin at mga datas na lalabas sa mga testing na gagawin namin. Kaya kung interesado kayo, kita-kits sa susunod na video. Yun lang. Peace!